Hi, magandang umaga po muli sa ating lahat. Purihin ang Panginoong Hesus sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay sa atin para nang sa ganun ay at kalayaan na maibahagi at maipangaral ang salita ng Panginoong Hesus. Salamat sa oportunidad na patuloy na maihayag at maipahayag, mapakinggan at mapag-aralan, mabulay-bulayan at lalo't higit sa lahat na maranasan natin ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng trouble, in times of trouble. Who God is in our lives in times of troubles. At doon nga po sa Psalms 119 verse 50 sa English, ganito po ang sinasabi: This is my comfort in my affliction, your promise has given me life. Amen. So, tingnan naman po natin ang sa Tagalog po ang Psalms 119 verse 50. Psalms 119 verse 50. Ay ito po ang sinasabi: sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Purihin ang Panginoon at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, maraming salamat. Tunay nga na ang salita mo ang hatid nito sa amin ay buhay. At salita mo ang hatid na nito sa amin ay kaaliwan. Ang salita mo ang hatid sa amin ay kalakasan. Lord, samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong makapangyarihang salita, ng iyong makapangyarihang pagkilos, ng iyong walang hanggang katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Salamat, Holy Spirit. Samahan mo po kami. Salamat, Panginoong Hesus. Amen, Lord, and amen. Purihin ang Panginoon. So, dito po, makikita natin na sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng matatawag nating problema, sa panahon ng kagulumihanan, in times of trouble, ang sabi dito ay ang comfort po sa atin sa mga panahon na tayo nahihirapan ay ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kasi ang bawat pangako at salita niya, ang hatid nito sa atin ay buhay. Ang hatid nito sa atin ay kalakasan. Amen. Tinignan ko po sa Bible Dictionary kung ano po ang ibig sabihin ng affliction in Bible Dictionary. Is a state of suffering, distress, or hardship. Yan. In a state of suffering, hardship, and difficulties, at distress, that can be physical, emotional, or spiritual. Yun po yung definition sa Bible Dictionary. Na kung saan lahat naman tayo ay dumaraan po sa ganitong uri ng sitwasyon, ganitong uri ng kalagayan. Wala pong exempted. Kahit Christian po tayo. Kailan lang dumaan ako na medyo nalungkot yung spirit ko. Pero dahil sa Lord, ayaw ko po nito, yung pagnanasa, dahil sa pagnanasa din po natin na malugod ang Diyos sa buhay natin, at dahil sa pagnanasa sa kagustuhan, pagnanais, dahil sa sobrang ninanais natin na malugod ang Diyos sa buhay natin, ipinapaalam din ng Diyos kung ano yung mga bagay-bagay na hindi nararapat, na hindi dapat kasama sa ating mga buhay. Nitong nakaraan, parang sumama yung loob ko. Sabi ko, Lord, ayaw ko po nito. Kasi hindi ito karapat-dapat. Hindi ako dapat nagkikimkim o hindi ako dapat nakahawak sa kung anuman ang nagawa o ginagawa o patuloy na ginagawa o anumang bagay na hatid ng tao o pangyayari sa buhay ko. Kaya, ano lang po yun, yung talagang kaninang umaga habang nag-uusap kami ng aking asawa, nasabi ko sa kanya, ayoko nito. Alam nyo, kapangyarihan po talaga ng Panginoon
yung may binulong sa akin na ang Panginoong Hesus, ang Holy Spirit, may idinil sa puso ko na kung saan ipinaramdam niya at ipinakita niya sa akin ang pagmamahal sa tao. Parang ano siya, ang nangyari yung nararamdaman kong yun, parang in a twinkling of an eye, natanggal, na parang nasaan na, o nawala. Totoo po yun. Yun po ay isang patotoo, na ganun po pala kumilos ang Panginoong Hesukristo. Basta makita niya yung pagnanais natin, naisin natin, no, yung pagnanasa nating malugod ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kaya, nang dahil doon, sabi niyang ganyan, ang dulot nito sa akin ay buhay. Amen. Nagkakaroon ng sigla na ibabalik muli yung kagalakan, na ibabalik muli yung kalakasan. Kung baga nagkakaroon ka ng panibagong lakas, ng strength, para magpatuloy sa daan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kaparaanan ng Diyos, sa buhay na kinalulugdan ng Panginoong Hesus. Amen. Yun po yung nakita ko po doon sa Bible Dictionary na ang sabi, affliction in Bible Dictionary is a state of life, a state of suffering, distress, or hardship that can be physical, emotional, or spiritual. Nasasaktan din po tayo spiritually. Nasasaktan tayo emotional, at nagiging physical na po yan pag parang nawawalan na tayo ng gana, o nahihirapan na tayo, yung bang parang sinasakop na po tayo ng sakit na nararamdaman natin. Yung pinanghihinaan na tayo doon sa sakit na nararamdaman natin, na dulot ng mga pangyayari, ng tao, o ng anumang bagay. Hallelujah. Sa ating pagpapatuloy po, tinignan ko rin ang life, kung ano ang meaning ng life sa Bible Dictionary. Ang buhay daw po ay isang maiksing panahon ng paghahanda, isang ibinigay sa atin ng Panginoon na paghahanda para sa buhay na walang hanggan, o sa kamatayang walang hanggan, na kung saan napag-aralan po natin nung mga nakaraang pag-aaral natin. Isinamarize ko na lang po. Life in Bible Dictionary means fulfillment of life purpose through serving and knowing the Lord Jesus Christ. Siyempre, kung na-fulfill natin yung life purpose natin, kung nalalakaran natin yung life purpose natin sa pamamagitan ng pagkakilala kay Hesukristo, paglakad sa kanyang kaparaanan, yun po kasi yung nire-reward ni Lord. Dahil po doon, nagkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung disenyo ng Panginoong Hesus sa atin, na pilit na ninanakaw ng kaaway sa pamamagitan ng pagbibigay ng ano't anumang uring sitwasyon, na kung minsan pag hindi na nakayanan ay bumibigay na, kung baga nakakapag-compromise na rin po. Kaya nga, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. It is only the supernatural move of God po sa ating mga buhay, para ang mga bagay na yon ay yung ating mapagtagumpayan. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na siyang tumutulong sa atin. Amen. Sa pamamagitan nun, ilagay po natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Kilalanin natin siyang mabuti. Paano po natin magagawa yon? Nagbigay din po ng Panginoong Hesus ng tulong. Nag-provide po siya ng mga tulong na pwede po nating kunin, na pwede nating tayuan, na pwede nating gamitin sa buhay na ito. Number 1, God provides help through His Word, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, para malaman natin at para makilala natin, para malakaran natin ng maayos at magawa nating maingat ang kanyang kaparaanan. Kailangan po natin tignan at basahin ang Bible, para nang sa ganun po ay malaman natin ang kalooban, ang kagustuhan, ang kaparaanan ng Panginoong Hesukristo.
at kung paano natin ito susundin at gagawin. Ang kanyang salita. Nasabi nga po ng Bible, no, ay ang kanyang salita ay talagang napatunayan ng totoo. At ang kanyang salita ay matalas, kasing talas ng magkabilay talim na bumabago sa pagkatao at buhay ng isang tao. At ang kanyang salita dapat ay binubulay-bulay. This book of the law shall not depart out from thy mouth, but meditate it day and night, so that tayo ay magiging maingat para sundin kung ano man ang nakasulat doon. At doon ay magkakaroon tayo ng tunay na katagumpayan. So, kailangan natin ang binulay-bulay na salita ng Panginoong Hesukristo. Number 1 po yon. Tapos, number 2, no, prayer. Number 3, faith. Okay, tuloy-tuloy po natin. Yung mga yun po, yun ang kailangan natin para magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan at kalakasan. Kapayapaan na ang Diyos ay sumasa atin. Kaya kapayapaan na ang Diyos ay siyang gagabay at magdadala sa atin sa katagumpayan. Kapayapaan na siyang bubuhat sa atin para gawin at mamuhay na naaayon sa kanyang kalooban. At ang bawat kalooban ng Diyos ay mabuti. Walang niloob ang Diyos na masama sa kanyang mga anak at sa kanyang mga nilikha, maliban na lang kung ito ang pipiliin mismo ng kanyang nilikha. Pero ang sinumang nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mapapahiya at hindi niya dadalhin sa kapamahakan. Amen. Yun po yung source ng ating kalakasan at ng ating kapayapaan. This belief practices is rooted in Scripture that state God is a very present in help, in trouble, and that we believers can find comfort and support by seeking Him, trusting His plan, and holding unto faith even when things are difficult. Amen. Example po ng situation. Example po, magbibigay lang po ako ng dalawang example. Yung fear, yung takot ng nakaraan, yung mga nagdaang pangyayari sa ating buhay na hindi natin naingatan. O marahil, mga ilaw, sorry po, sinabi ko lang yung mga ilaw pakipatay. O marahil, napahintulutan natin o hindi tayo naging aware. Anong mga pangyayaring yan sa ating mga buhay? Mga example, okay, ako na lang. Example, yung mga pangyayaring sa buhay ko na kung saan noong mga panahon, nakatingin ako sa tao. Madali akong manlumo. Kasi, tinitignan ko ang aking kapwa. So, madali akong manlumo. Marami akong tanong, bakit sila ganyan? Bakit ganito? Ikilala na nila ang Panginoon. Dahil sa pagtingin ng tao, hindi po pala yun dapat. Kasi yun ay naging dahilan kung bakit ako naging stagnant. Okay, isa pang pangyayari ng nakaraan. Tinitingnan masyado yung kakayahan. Ito pong mga halimbawang ito ay mismong nangyari sa buhay ko. Pagtingin sa tao, pagtingin sa kakayahan. Nang dahil sa mga bagay na yon ay hindi ako basta-basta nakausad spiritually, na kung saan hindi po pala dapat yon. Yun ay mga bagay na pwedeng hahawak sa atin, na hindi tayo basta-basta makausad. Tinignan ko rin yung pagiging ampun ko. Hindi ako makapagpatawad. Bagamat Kristiyano na ako, hirap akong tanggapin ang aking kalagayan at ang aking sitwasyon. So,
Itong sinasabi ko po ay mga halimbawa. Mga halimbawa na nangyari sa atin. Mga halimbawa na pangyayari, yung mga kinakatakutan natin. At yung kinakatakutan din po sa hinaharap. Yan. Sa hinaharap. Na kung saan marami tayong takot. Paano kung ganito? Paano kung... Marami tayong what if. What if in the past and what if in the present. Pero alam nyo kung anong mahalaga? Yung ngayon. Magsisimula tayo ngayon. Ngayong oras na ito, magsisimula tayo. Yun po yung mahalaga. Hindi na tinitignan ng Panginoong Hesukristo. Kasi yun yung nagkukos ng trouble sa atin eh. Yung mga pangyayari sa nakaraan at yung mga iniisip natin sa hinaharap. Ang mahalaga yung ngayon, paano ako mag-uumpisa? Paano tayo mag-uumpisa muli? Yun po yung mahalaga. Yung ngayon. Okay. Tapos, mahalaga rin po yung paglimot, pagpapatawad at paglimot. Yung sabi nila, pwede kitang patawarin pero hindi ko makakalimutan. 100% sinasabi ko, mali po yun. Kasi ang Panginoong Hesukristo, huwag nating tawaran o bigyan ng limit ang kakayahan ng Panginoong Hesus para gawin niya sa atin yung bagay na kinalulugdan niya. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi pag sinabi natin gano'n na mapapatawad kita pero hindi ko makakalimutan, parang nilimitahan na natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung gano'n po, tayo pa rin pala yung naghahari sa sarili natin. Kung gano'n po ang ating katwiran, nagpatawad ka pero di ka makalimot. Kung di ganito po yon, nagpatawad ka, humingi tayo sa Diyos ng kapangyarihan niya. At tanging kapangyarihan lang niya ang makakagawa na burahin sa ating puso at sa ating isipan kung ano man yung sama, sakit o hatid ng mga nagawa natin, nagawa ng tao, nagawa ng anumang pangyayari sa ating buhay. Patotoo ko rin po yan. Hindi na naging masakit na tanggapin sa akin kung sino talaga ako. Hindi na rin naging masakit na tanggapin sa akin. Nawala na nga eh. Kung naalala ko, parang wala na. Parang nagbasa lang ako ng comics. Parang nanood lang ako ng kwento sa TV na kung saan ang karakter ay hindi ako yon, yung ganon. Kahit nabuhay ko yung isinasadula. Kasi may kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na alisin yung mga hindi karapat-dapat na nangyari na. Yung effect ng mga nangyari sa atin, kayang alisin ng ating Panginoon ang mga yon. At kaya ng Diyos na baguhin tayo. At kaya ng Diyos na samahan tayo magsimula muli. Amen. Hallelujah. How to seek and receive God's help. Paano natin hanapin at paano natin tatanggapin ang tulong ng Panginoon? Una at higit sa lahat sa kanyang salita para malaman natin ang kanyang kaparaanan. The Word of God, providing spiritual life, faith, and truth that transform believers. Sandali lang po Inom lang po ako. Ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan, na nagbibigay sa atin ng pananampalataya, na nagpapakita sa atin ng katotohanan at nagbabago ng buhay natin, na binabago tayo araw-araw. So napakahalaga po ang salita ng Diyos na binubulay-bulay natin araw at gabi, na ating ipinapamuhay, na ating kasama sa ating buhay. Pangalawa, panalangin.
Napakahalaga ang panalangin dahil ang panalangin ay paglapit natin sa Diyos. Ang panalangin ay pagbubukas, pagsasabi ng ating saloobin sa ating Ama. Na kung saan, kung paano tayo lumapit sa ating mga magulang dito sa lupa, ganun din tayo lumalapit sa Panginoon. Na kung saan doon sa panalangin ay pwedeng nating ilabas yung totoong tayo. Alam ng Diyos yan. Na kung saan yung panalangin, doon yung puso ng Panginoon. At ang puso natin ang nag-uusap. At walang hindi maganda sa tingin ng Panginoon sa atin. Pag sinabi natin pag binuksan natin ang ating puso sa Panginoon at sinabi natin kung ano ang laman nito, kung nasasaktan tayo, maaari tayong umiyak sa Kanya, magpakatotoo tayo sa Kanya. Kung galit tayo, sasabihin natin sa Kanya. Naalala ko po minsan, sa Hong Kong noon, nung nandun po ako, yung sobrang sakit sa kalooban, umakyat ako, kasi gusto ko ring ipakita ang Diyos sa aking mga kapwa. Umakyat ako sa kwarto ko, umiyak ako ng umiyak. Talagang halughog ako. Oh Lord, ang sakit, ang sakit. Ang sakit, sakit. Kasi nasasaktan tayo eh. Lalo na kung ang sinabi sa tungkol ay hindi naman totoo. Tapos sasabihin nilang ganito ka, ganyan ka. Nasasaktan tayo. Natural yan. Tao tayo eh. Pero salamat at mayroong panalangin. Yung pagsasabi mo, Lord, nasasaktan ako. Lord, ang sakit-sakit. Lord, umiyak ako sa Panginoon. Pinalakas ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng tamang isip. Tumayo ka, maghilamos ka, magpulbo ka, lumabas ka. Doon, makiharap ka ng maayos. Kapangyarihan ko po ba yun? Hindi kapangyarihan ng Diyos yun. Siya ang gumagawa nun at kumikilos nun. Yung panahon na hindi na natin kayang humarap sa tao, yung panahon na hindi na natin kayang harapin ang tao, lalo na yung mga taong nakasakit sa atin, iyak mo, iyak natin sa Lord. Sabihin natin sa Lord, Lord, nasasaktan ako. Lord, ang sakit-sakit. Iyak ka. At habang umiiyak tayo, ang tulong ng Panginoon ay yung kapangyarihan niya, yung magtatayo sa atin, yung kalakasan ng Panginoon ay ibibigay niya sa atin para magawa, para nandun pa rin yung voice natin sa tao. Ang ginawa ko, naghilamos ako, naglagay ako ng pulbo, bumaba ako, humarap uli ako doon sa mga tao. Na ang alam ng tao, hindi ako nasasaktan. Na ang alam ng tao, okay lang sa akin yun. Pero sa totoo lang, hindi yun okay. Pero dahil nagsumbong ako sa Diyos, umiyak ako sa Diyos, ngayon, ang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos, inayos niya ako sa sarili ko para maayos akong humarap sa tao. Purihin ng Diyos. Ganun po, kapangyarihan ng Diyos, panalangin. Ang panalangin ay pagbubukas ng saloobin natin sa Panginoon. Ang panalangin ay paglapit sa Diyos ng buong pusong pagtitiwala na may pananampalataya na ang Diyos ay may magagawa. Walang kapangyarihang ibinigay dito sa ilalim ng langit at ibabaw ng lupa na makakatulong sa ating tumayo na may aura pa rin sa kabila ng tayo ay nasasaktan o sa kabila ng durog. Hindi alam ng tao na durog na pala tayo. Walang ibang makapangyarihan, walang ibang kapangyarihan ang pwedeng magpatayo sa atin to be still, kundi ang Diyos lamang. Amen. So, pray, lumapit sa Panginoon. Pero kailangan sa paglapit natin sa Panginoon, mayroon tayong salita na hawak-hawak. Salita niya mismo. Salita ng Diyos mismo. Mayroon tayong Word of God mismo na nabulay-bulay natin, na ilalapit natin sa Diyos. Na ganito po yun eh. For example, ganito po. Lord, sabi mo, gamitin natin yung text natin ngayon na sinabi ng ganyan. Durog tayo. Basag na basag tayo. Ngayon lumapit tayo sa Panginoon. Kasi yung pagkadurog natin, maraming nangyayari yan eh. Kung hindi natin naiingatan, pwede tayong magkaroon ng anxiety, pwede tayong maglugmok na kung saan lalabas. Wala, lantay na tayo.
Gamitin natin ang salita ng Diyos. Example, sa Psalms 119 verse 15 na ating text ngayon. This is my comfort in my affliction. Your promise has given me life. Pwede natin gamitin to. Pwede tayong lumapit sa Kanya at ito ang gamitin nating verse. Paglapit natin sa Kanya, ganito po, Panginoon, alam niyo yung kalagay. Lord, nasasaktan ako. Lord, nahihirapan ako. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kaaliwan sa akin. Salamat, O Diyos. Ikaw ang nang-aaliw po sa akin. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, na siyang nagpapalakas sa akin. Salamat sa bawat salita mo, Panginoon, na ang dulot sa akin nito ay buhay. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng ganon, mayroong isang kapangyarihan na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Lumalakas tayo, nare-refuel, no? Bumabalik yung kalakasan sa atin. Amen. Kilos lang po ng Panginoon ang maaaring mapangyari sa atin ng ganon at wala na pong iba. Amen. Turn to God in prayer, making your request known and asking for guidance and comfort. Doon i-guide ka na ni Lord tapos palalakasin niya tayo. Amen. Only the supernatural power of God can do. Wala na pong ibang kapangyarihan. Hindi ang sinuman, kundi ang kapangyarihan lang ng Diyos. At tanging kapangyarihan din ng Diyos ang makakagawa sa atin para mamahal natin yung mga taong nakasakit sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Pangatlo, faith and trust. Kailangan pag lumapit tayo sa Panginoong Hesus, mayroong tayong pananampalataya na kaya niyang gawin. Mayroon tayong pananampalataya at buong pusong pagtitiwala na kung ano man yung hinihingi natin sa Kanya ay kaya niyang gawin. Dapat tinitingnan natin na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating sitwasyon. Dapat makita po natin yon, yung kalakihan ng Panginoong Hesukristo. Develop faith that God has a plan. Even if you don't understand it, kung minsan din natin maintindihan, mahirap intindihin at maunawaan. Pero, totoo ang sinabi niya, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kung minsan parang hinahanap natin ng Diyos, kaya ini-encourage ko ang bawat isa, patuloy na magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil sa salita niya, sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Take courage, I will always be with you, sabi ng Panginoong Hesukristo. Number 4, patient. Kung minsan may mga kalagayan tayo na gusto nating kaagad, wala na tayo doon sa sitwasyon na yon Ang healing, it takes time also. Kagaya ng mga na-hospital, for example, sa mga na-hospital, di ba? Lalo na sa mga naoperahan. Yan, ganon din po tayo sa ating pagkatao. Kunyari, may nakitang, ako noong panahon na naoperahan po ako, sobrang sakit. Para ako'y gumaling at manumbalik yung lakas ko, kailangan akong maoperahan. Nung panahon na yun po. So, kailangan pala, sa operasyon, kailangan buksan ka. Buksan. So, binuksan po nila ang tiyan ko. Kailangan kong dumaan doon sa bagay na yon. Pero, tingnan nyo may anesthesia. Kaya, ang Panginoong Hesus din, parang anesthesia din siya sa ating mga buhay. Yung comfort niya, na habang dumadaan tayo sa proseso, sa process ng healing, nandyan na binibigyan niya tayo ng kalakasan. Parang anesthesia din yon. Nandyan na pinibigyan niya tayo ng kalakasan para nang sa ganon, kahit na nakikita natin yung sakit o sama ng pangyayari, ay namumutawi pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Nangunguna pa rin yung kalooban ng Diyos. Mas malataas pa rin yung pagkilos ng Diyos. Bakit? Sinabi niya rin yan. No, 1 John 4, for greater is He that is in me than he that is in the world. Pagkatapos tinanggal yung isa kong ovary. Kasi yun yung depekto sa akin. Ganon din yung paglilinis sa atin ng Panginoon. Unti-unti niyang tinatanggal yung mga hindi dapat sa atin. Maunawaan natin
natin dapat kung bakit tayo dumaraan sa mga trials na ganyan. Kaya wag nating sisihin ang anumang bagay. Wag nating sisihin ang sarili natin. Wag nating sisihin ang pangyayari sa paligid natin o ng kung sino pa man. Kasi may yung mga pagsubok na yan, yung mga pinagdaanan natin na lahat ng yan ay talagang intended na pagdaanan natin. Para nang sa ganon, ma-develop yung trust natin sa Panginoon. Ma-purify tayo, makinis tayo sa harapan ng Diyos. Dumating din ako sa punto na naiintindihan, kaya pala pinagdaanan ko yon. Kasi ganito pala ang nais ng Diyos para lalo kong maipahayag ang salita at ang pag-ibig niya. Maaring dumaraan tayo ngayon sa mga napakahirap na sitwasyon. Pero may layunin ng Diyos sa lahat ng ating pinagdaraanan. At may pangako ang Diyos na ilalabas niya tayo kung ano man yung ating sitwasyon. At may pangako ang Diyos na maganda ang plano niya. Kaya, yung mga nakaraan at yung hinaharap, wag nating katakutan. Ang mahalaga, ngayong oras na ito, mag-uumpisa ako at mag-uumpisa ka. Yun po yung mahalaga. Okay, patient. Nung mga panahon na yun, sabi nila sa akin, maraming bawal. Bawal magbuhat. Ilang taon pa lang yung anak ko noon. 2 years old yata, 1 year old lang yata siya noon. Bawal magbuhat. Kahit nga raw po sa pagdumi, kailangan wag iiri. Maraming bawal. At sinabihan nila ko, mga 3 buwan yata o 3 years yung sinabi na kailangan pag-iingat. So, patient po talaga para magawa natin muli yung mga dati nating ginagawa. Ganon din po sa Panginoong Hesukristo. Maging matyaga lang tayong mag-antay. Na parang, kung minsan parang wala namang nangyayari, walang response. O, saan na? Kasi gusto natin agad-agad eh. Maaring may proseso pa ang pangungusap o pagpapakita o pagtuturo ng Diyos sa atin. Kaya, kailangang maging matyaga din po tayong mag-antay sa Panginoon. Number 5. Ulitin ko, yung number 4, patient. Cultivate patient. As many faith teach that God is with those who wait for Him. Amen. Number 5, seek inner peace. Ito po yung mahirap, yung kapayapaan eh. Kasi pipilitin ng kaaway, natatakutin po tayo. O pipilitin ng kaaway na i-condemn tayo. Yan po ang gagawin niya. Kasi ikaw hindi ka naging maingat sa katawan mo. O hindi, tatakutin ka na. Papaano na yan? Operahan ka na, hindi ka na normal. O ganyan-ganyan. Marami po. Iko-condemn niya tayo, tatakutin niya tayo sa kinabukasan. O, ayan, hindi mo iningatan ang sarili mo, kaya ganyan ka. Kapahintulutan mo yan. Huwag po nating pansinin ang lahat ng yon. Ganyan ang kawa ng kaaway. Ang pansinin natin ay yung pag-ibig ni Kristo. Tingnan nyo, no? Yung panibugong anak, di ba nagkasala siya? Buhay pang magulang niya, kinuhan na niya yung manan niya at nilustay niya. Sarili niyang kalooban, lumayo siya sa kawan ng kanyang ama. Kaya napaniwara siya. Pero ang ama niya sa malayo ay buong tiyagang nag-aantay sa kanya. At nung nandyan na siya, malayo pa lang, na nakita na siya, anong ginawa ng ama? Tumayo siya, pumunta na siya, tinitingnan na niya yung kanyang anak sa malayo. Excited na siya. At nung nandyan niya, buong puso niyang niyakap. Sabi niya, dalhin dito yung robe na pinakamaganda, ang singsing, sabi niya. Alam, bakit? May nabasa ba tayo na nanumbat yung ama? Kasi ikaw ganitong ginawa mo Kasi ikaw, hindi mo pinabayaan mong sarili mo, kaya ka naoperahan. Kasi ikaw kaya ganyan ang nangyari sa'yo Nanumbat ba? Hindi po. Ang gusto kong isiksik sa atin ngayon, yung pagmamahal ng ama sa atin. Na kung saan, ang mahalaga ay yung ngayon. Yung ngayon. Kumusta ang puso mo?
Kumusta ang pagnanais mo? Kumusta ka? Kumusta ako? Walang panunumbat. Hindi tayo susumbatan ng Panginoon kasi ganon, kasi ganyan, wala. Sa aking buhay, ang dami ko ng heartbreak na naibigay sa Lord paglayo sa Panginoong Hesus. Dami ko pong nagawa na hindi tama sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Pero kung saliksikin ko man o ikwento ko man, alalahanin ko man, wala akong maisip na sinumbatan ako ng Panginoon. Kung alalahanin ko man, how many times have I broken the heart of God? Alalahanin ko, magmula nung tinawag niya ako sa mga pagtakbo ko at hindi ko pagtalima sa Kanya, ang tanging naaalala ko lang sa memorya ko ay ang mga chances na binigay sa akin ni Lord. Yung mga ibinigay niya na comfort, yung mga ibinigay niya na kalakasan. Mamaya, wala na naman ako. Nawawala na naman, pero nandyan pa rin yung yakap niya, yung patuloy, yung faithfulness niya na tumatawag na, anak, sige lang anak, sige lang, nangungusap siya, kung kanino na siya nangungusap. Kaya, tapat ang Panginoon na siyang tumawag sa atin. Tapat ang Panginoon na siyang may planong magandang buhay. Yung pag sinabi kong magandang buhay, hindi yung sa wealth, kundi maayos na buhay sa atin. Amen. Seek inner peace. Quiet your mind. And listen for a sense of peace that goes beyond understanding. Quiet your mind and listen for a sense of peace that goes beyond understanding. Ano po yun? God loves you. God loves me. God faithfulness. Ang pagtawag muli ng Diyos sa iyo, ang pagtawag ng Diyos sa akin, ang katapatan ng Diyos. Lapit lang sa Panginoon. Seek inner peace. Pag nandyan na bumubulong o nanunumbat ang kaaway, o pinapakita niya, ano kaya kung di mo ginawa ito? Ano kaya kung ginawa mo yon? Pag nandyan na yung mga bagay na yon, take authority over it. Mayroon kang otoridad to say, depart from me, Satan. For greater is He that is in me than you that is in the world. Gamitin natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Number 6, His presence. Remind yourself that God is always near. Remind yourself. Huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay nandyan lang. Sinlapit lamang ng dasal. Sinlapit lamang ng daing. Sinlapit lamang ng bibig na tumawag sa Kanya. He's present. Remind yourself that God is always near, especially in times of suffering. And that He is a refuge and strength. I-remind natin yung ating sarili na buhay ang Diyos, na nakikinig ang Diyos, na mahal ka ng Diyos, na mahal tayo ng Diyos, na may plano ang Diyos sa atin, na ang Diyos hinihintay lang tayo. Na sa Diyos ang lahat ay posible sa mga bagay-bagay. Nakalugod-lugod mismo sa Kanya. Amen. I-remind na, huwag natin kalilimutan na nandyan lang ang Diyos. Pwede tayong tumawag sa Kanya anytime. 24/7. Lagi nating iisipin, lagi nating alalahanin how big is our God, how great is our God. Omniscient, omnipotent, all-knowing. God is everywhere.
Alam nyo, naalala ko no, sa Bible, alam naman ng Diyos ang kailangan ng mga taong lumapit sa Kanya. Lalo na yung mga nangangailangan ng kagalingan. Alam ng Diyos sa kailangan nila ng kagalingan. Alam ng Diyos lahat ng kanilang pangangailangan. Pero bakit hinintay ng Panginoon na sila mismo ang magsabi? Kasi ang Diyos, hindi kikilos yan hanggat hindi natin siya binibigyan ng karapatan o ng kabuuang pagkilos sa ating buhay. Hindi siya kikilos hanggat tayo ang humahawak sa ating buhay. Kaya sabihin natin kung ano yung pangangailangan natin sa Kanya. At sabi nga rin ng Biblia, wala kayong tinatanggap kasi wala kayong hinihingi. Ang sabi ng Biblia, humingi kayo at kayo bibigyan. So, sabihin lang natin sa Panginoong Hesukristo, laging nating ipaalala sa ating sarili na nandyan lang ang Diyos. Remind ourselves that God is always near, especially in times of suffering, and that He is a refuge and strength. Amen. Number 7. Ito napakahalaga po. Number 7. Helping others. Some teachings suggest that helping others in need can lead to God's help in return. Amen. Totoo po yan. Making ourselves busy on things that provides helps to others. For it helps us also. Yung bang nagiging busy ka na tumulong sa iyong kapwa, nakakatulong ka na, pero in return, nakakatulong po yun sa atin, nagiging therapy yun sa atin. Opo, kasi may kagalakan sa pagbibigay at may kagalakan sa paglilingkod. It helps for every feeling. It helps na imbis na nagmumukmuk tayo, natatakot tayo, nakakatulong yon kasi yung kagalakan ng Diyos na nararamdaman natin sa pagtulong natin sa ating kapwa in making ourselves busy sa pag-abot sa ating kapwa, nagbubunga ng kagalakan at yung kagalakan na yun yung magkukover. Yung kagalakan na yun ang magwawala sa kung anumang kagulimihanan, anumang kalungkutan, kung baga na idadivert, kung baga napapalitan ng kagalakang mula sa Diyos. At ang kagalakang mula sa Diyos ay kalakasan nating mga anak niya mismo. Ay kalakasan nating mga Kristiyano. So, helping others, lalo na kung may kakayahan kang tumulong, o lalo na kung ikaw yung talagang nasa authority para tumulong, o nasa authority para magpatupad. It helps. Kung barangay captain ka, o anumang posisyon mo, kung ikaw ay pastor at hindi alam ng iba na dumaraan ka sa mga sitwasyon na parang mahirap o anuman, make yourself busy in helping others, in reaching out to others. It helps in return. Totoo po 'yon. Okay, basahin ko po muli. Help others. Some teachings suggest that helping others in need can lead to God helps in return. Making self busy on things that provide help to others, for it helps for every feelings or anxiety are replaced. Yan na naman po yung dila kung ang hirap ibigkasin. Nare-replace po ito ng joy na nanggagaling lamang sa Panginoong Hesukristo. So, kung ano yung sitwasyon mo, may kakayahan kang tumulong, especially if you are in the office na ikaw yung leader, ikaw yung superior, may say ka sa mga projects, yung mga ganon. Hallelujah. Lead your people na gumawa ng maganda. Magkaroon kayo ng mga activities on how to reach yung mga less fortunate or anuman, it helps. Therapy din po yun.
kami ngayon ay in preparation for outreach, na kung saan example po ito, preparation ng outreach, na kung saan ang aming target ay mga special child. Pero ang ano talaga doon, ang aming concentration talaga doon ay sa mga parents. At ang tema ay balik loob sa Diyos. Kagaya ng mga ganon, make ourselves busy. Syempre, pag gano'n na inisip mo, nag-iisip ka pa, ano gagawin, ano yung ating dapat ihanda, ano yung mga prayer points, yung mga ganon, o saan ang lugar, o paano natin ito irarahos, paano, yung mga ganon po. So, yung mind natin, nare-replace, ay napapalitan, kung baga, nare-replace siya ng ng mga bagay-bagay na dapat gawin doon sa activity. It helps. Instead na pag nagmumukmuk tayo, nandyan lang tayo, yan, lalo na't wala kang napapakinggan, okay lang naman na nandyan ka, gusto mong mapag-isa, okay lang naman yun. Pero, huwag mong pahinutulutan na sa pag-iisa mo, wala ka ring word, o wala kang sound na napapakinggan. Balutin mo, punuin mo yung paligid mo ng praise and worship ni Lord. Patugtog ka ng Christian song, it helps. Makinig ka ng messages, ng preaching, na kung saan yung message is Christ-centered talaga. Nakakatulong yun. Dumaan ako sa punto noon po sa buhay ko na talagang very down ako. Yun, nagkaroon ako ng anxiety. Yung nagkaroon na kung minsan nga nakikita ko pa yung naglalakad ako, kahit naglalaba ako, kahit anong ginagawa ko, bigla na lang akong ganon. Parang nakikita ko yung kutsilyo na itinatarak ko dito sa aking tiyan. Dumaan po ako sa ganon. Kung minsan naglalakad ako sa kalye, gaganyan ako. Parang kapag naganon po ako, ganon, hindi ko po yung sinasadya. Kasi parang yung kutsilyo hawak ko, tapos inaano ko sa tiyan ko, sa tindi ng aking pinagdaraanan. Mayroon yung pupunta ako ng church, pero sa likod ng church ako upo para walang makakita sa akin, para nang sa ganon, pag dumating na sa closing prayer, magtatayuan na, i-exit na rin ako. Mayroon pong ganon. Alam nyo, nung mga panahon na yon, nagsasarado ako ng bahay, yung kapatiran nga noon, sabing ganyan, nangungusap din po ang Panginoon sa mga kapatiran. Sabing ganyan, Sister Lina, napanaginipan kita, sarado ang bahay mo, which is talagang sinasara ko, kasi ayaw ko ngang may kausap, gusto ko ako lang. Dumaan ako sa mga puntong ganon po sa buhay ko. Pero nung nararamdaman ko na hindi na po talagang maganda, kailangan ko ng tulong ng Panginoon. Kasi sa oras na wala na akong kausap, parang nandyan na naman yung lungkot, nandyan na naman yung sa oras na alis yung asawa ko, magtatrabaho na, yung anak ko nasa school, ako na lang mag-isa, parang kinakain ako ng kalungkutan. Alam niyo nung mga panahon na yon, ang tulong na nakatulong sa akin ay ang musika ng Panginoon. Kahit nakasarado ang bahay ko, pati bintana ko nakasara, pero binubuksan ko ang salita ng Diyos. Binubuksan ko ang radyo. Nakikinig ako ng mga papuri sa Panginoong Hesus habang ako ay nasa sulok lang na umiiyak noon. At nakikinig ako ng mga mensahe ng mga anak ng Diyos. Kung minsan, isinasayaw ko. Kasi sa sayaw, yung isinasayaw ko ba, dance interpretation, walang nakakakita. Ngayon ko lang po na-share ito. Walang nakakakita sa akin, pero sa loob ng bahay ko, nagpapatugtog ako ng salita ng musika, mga papuri. Nakikinig ako ng mensahe ng Panginoon. Kung minsan, pag ako lang naman ang kumakanta, isinasayaw ko yun, doon ko ibinubuhos ang damdamin ko sa Panginoon. Nakatulong.
Nakakatulong po yun. Kaya bawat bagay na gusto nating, na pwede nating kunin para lumakas tayo, kunin po natin. Huwag po patugtog ng mundo huwag yung mga worldly na music, mga papuring kanta sa Panginoon, mga praise and worship na kanta, at ang purong salita ng Panginoong Hesukristo. Yun, makakatulong po yun. Na-share ko lang po ito kasi naranasan ko po. Okay, number 8. Stand still. In some cases, the help may be to simply be still and allow God to fight your battles. To fight battles for you. Meron din po yung yung turong choose your battle. Kasi hindi naman lahat ng laban ilaban natin Pag dumating na doon sa punto na emotional na, I believe hindi na natin battle yan. Kasi hindi natin malalabanan ang emosyon sa sarili natin. Kundi ang Diyos lang. Pag may kinalaman na sa damdamin, Diyos na po ang makapangyarihang lalaban para sa atin. Amen. God will fight for you. Stand still. Sabi nga, stand still and know that I am God. May magagawa. May mga moment sa buhay natin na hindi talaga natin kaya. Wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan. Kundi tanging kapangyarihan lamang ng Diyos. Intindihin po natin, kapangyarihan lamang ng Diyos ang makapangyayari para tayo ay makatayong matatag sa gitna ng mga pinagdaraanan nating sobrang hirap sa puso at sa damdamin. Kapangyarihan lamang ng Panginoon. Amen. In conclusion, still whatever the enemies had done, anumang bagay ang ginawa na ng kaaway sa atin at patuloy niyang ginagawa, remember that the enemy has no power. Wala siyang kapangyarihan sa atin na mga anak ng Diyos. Yun po ang palagi nating tandaan. Walang kapangyarihan ang anumang panunumbat o anumang gawa ng kaaway na siyang magpalugmok sa atin. Wala siyang kapangyarihan. Kasi mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang Diyos sa Kanya'y walang imposible. Kaya niyang gawin ang mga bagay-bagay para sa ikaayos natin. Kaysa kapangyarihan ng naghahari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan. Magbabasa lang pa ako ng ilang Bible verse. Napakarami sa Bible pero nakakuha lang po ako ng mangilan-ilan. Sa Psalm 61:1 ang sabi doon, keep and protect me, O God, for in you I have placed my trust and found refuge. Sandali lang po, naubusan po ako ng hangin. Amen. Ang sabi po ng Bible sa Psalm 61, sabi po niya doon, Psalm 16 verse 1, keep and protect me, O God, for in you I have placed my trust and found refuge. Kanino mo ba inilagay ang pananampalataya mo? Kanino ka ba tumitiwala, nananampalataya? Kanino ka ba nagtitiwala? Kung sa Panginoon yan, sampalatayanan mo na aalisin ka ng Panginoon dyan sa sitwasyon na hindi maganda. At ilalagay kanya sa kanyang kalooban. Magtiwala ka lang sa kanya, manalig, at buong tiyagang mag-antay sa kanya. Amen. Psalms 46:10 ang sabi, be still and know, i-recognize natin, maunawaan natin, that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. Amen. Be still na ang Diyos ay may gagawin at may ginagawa. Working in process.
sa buhay mo at sa buhay ko. We are children of God. Choice natin yan. And as His, we are covered. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay protektado. Tayo ay selyado ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo at ang pabor ng Diyos ay sumaatin. Walang pabor ng Diyos na mapapasama ang tao na nagtitiwala sa Kanya, na nagmamahal sa Kanya. Amen. Psalms 9:9 ang sabi, "The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble." Amen. Tingnan mo, sinabi niya dito, tatalikuran ba niya to? Hindi niya yan tatalikuran. Psalms 27:1, "O David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Kanino ka matatakot? Matatakot ka ba sa nangyari na? O natatakot ka ngayon? Baka kung anong pwedeng mangyari? O natatakot ka sa mga takot na hindi naman dapat? Hindi. Sabi niya, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life." Kaibigan, kapatid, ang Diyos ang humahawak sa atin. Siya yung ating pundasyon. Siya yung stronghold ng buhay mo, ng buhay ko. Wala tayong dapat katakutan. Amen. 2 Samuel 22:31, "As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield to all who take refuge in Him." Siya yung ating kublihan. Siya ang iyong kublihan. Be still in the presence of God. We are safe in the presence of God. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoong Hesus, hallelujah. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kayo lang po ang nakakakita ng aming mga kalagayan, ng aming mga pinagdaanan, Panginoon, ng mga takot namin, mga takot sa nakaraan, kung ano yung pwedeng maging epekto nito sa amin ngayon at sa kinabukasan. Mga takot sa kinabukasan, Panginoon, na kung kami pa ba ay magiging fruitful o ano man o Diyos. Lord, alisin mo ang lahat ng bagay na yon, Panginoon, dahil hindi mo yun kalooban. Hindi mo kalooban na nahihirapan kami, nahihirapan ang aming puso at damdamin. Lord, Ikaw ang Diyos ng kagaanan. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, "Come unto me and I will give you rest. Take my yoke, for my yoke is easy." Magaan ang pamatok mo, Panginoon. Lord, in the name of Jesus Christ, Lord, hallelujah. Ano man po, Diyos, ang pilit na itinatanim ng kaaway, O God, hallelujah, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, we take authority over it in the name of Jesus Christ, for it has no right over us, for we are redeemed by the blood of Jesus. You are redeemed by the blood of Jesus. Our worth is the blood of Jesus. Our worth, ang halaga namin, Panginoon, ang halaga namin na sumasampalataya sa iyo, O Diyos, ay ang dugo mo, ang buhay mo, ang bawat latay mo sa krus, ang bawat paghihirap mo. Ganon kami kahalaga, Panginoon. So, Lord, para alisin mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pwedeng itanim ng kaaway o isumbat ng kaaway sa buhay namin, it has no right over us in the name of Jesus. We declare it powerless. We cancel every plans ng enemy sa aming buhay. In Jesus Christ's name, we command it to leave us. We command the enemy to take off your hand over us right now in the name of Jesus. We curse it in Jesus' name. At amin tong tinatapon, ibinabalik sa dagat api ng impyerno at kailanman na hindi makalagan. By the power of the name, the blood and the fire of God. In Jesus Christ's name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. And Father God, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa banal mong dugo na kung saan kinumpleto mo na ang aming kaligtasan. Salamat, Panginoon. Father, in the name of Jesus, salamat sa kalayaang ibinigay mo na po sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. I speak peace.
I speak joy in the lives ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. I speak courage. I speak your will. I speak your plan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. God is listening. God is listening. God sees you. Hallelujah. 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 God sees you. God sees you. Nararamdaman ng Diyos ang nararamdaman mo. Gusto niyang alisin ang bigat na nararamdaman mo ngayon. Hallelujah. Sa iyong dibdib. Gusto niyang alisin yan. Hallelujah. I saw somebody na nakikita ko na parang nakikipagtawaran eh. Parang nakikipag-agawan eh. Gusto mong ibigay. Kaya lang parang there is something that holding you back na hindi mo maibigay-bigay. Ibigay mo yan sa Lord. Hallelujah. Alisin mo yung bawat takot. Alisin mo yung bawat pangamba. Hallelujah. Lord, kung sino man yung tao niyan, tulungan mo siya, Panginoon. Release it. I-release mo yung pangyayaring yan sa buhay mo. I-release mo yan. Pakawalan mo yan. Wala nang magagawa sa iyo yan. Hindi na mahalaga. Hindi na mahalaga sa harapan ng Diyos kung ano man yan. Kasi ang mahalaga ay ngayon. Gusto kong sagipin ng Panginoon. Ngayon mismo, gusto kong sagipin ng Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, hallelujah, I cancel, Panginoon, kinakancel ako. Lord, yung holding back, Lord, yung pag-hold niya, Lord, sa anumang nangyari sa kanya, Panginoon. Lord, putulin mo po ito in the name of Jesus Christ. Mabitawan niya na po in the name of Jesus Christ. At ngayon ay yung talagang bigyan mo siya ng katatagan na harapin ang ngayon dahil ang bagong buhay niya, ang bagong buhay mo ay ngayon. Umpisa sa presensya ng Diyos. Ngayon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang pangalan mo. Salamat, Panginoon. Lord, salamat po. Burahin mo sa puso't isip, Panginoon, ng anumang di magandang ng pangyayari. Hallelujah. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Forgive yourself. Many might offend you still. Forgive them in advance. And forgive yourself. At maging malaya ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglakad sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Salamat po, Ama. In Jesus' name. Kung sino man po yan, maaring nanonood ka o maaring sa mga darating na araw, mapapanood mo ito. Hallelujah. Gusto ng Panginoon na talaga namang pakawalan ka. Pakawalan tayo. Ako pinakawalan ng Diyos. Pinakawalan ako ng Diyos sa mga nag-hold dati na hindi ako makapagpatuloy sa Kanya. Pinalaya niya ako doon. At ngayon ay malaya akong nagpupuri at nakakapaglingkod sa Kanya. May mga dumarating pa rin naman na may mga dumating din na trying to hinder me. Trying to steal the joy. Pero hindi sila nagtagumpay. Hindi nagtagumpay ang kaaway. Bakit? Kasi kita ng Diyos ang pagnanais natin. Basta naisin mo, kita ng Diyos ang pagnanais natin na makapagpatuloy. Kita ng Diyos ang pagnanais natin malugod siya sa ating buhay. Panginoon, maraming salamat po sa bawat anak mo na nagnanais na ikaw ang mapaluguran, na nagnanais na maipamuhay ang buhay, Panginoon, na nakakalugod sa iyo. Salamat sa tulong mo, Panginoon, dahil kapangyarihan mo lamang pong makapangyayari. Awat habag mo, Panginoon, sa amin ang makapangyayari nito.
Kaya Ama, aming dinideklara sa aming mga buhay, let your will be done, your kingdom come. Salamat po. Salamat po, Ama. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. So, yun po, maraming salamat sa panunood and Lord, hallelujah. Salamat po sa pagsama sa umagang ito. Alalahanin po natin palagi na in times of trouble, in times of need, ang tanging kapangyarihan lamang ng Diyos ang tanging nating kailangan. Again, ang sabi ng Panginoon, God has a better plan. God has a plan. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope in the future. God bless everyone and shalom po. Maraming